Kakagaling ko lang sa Net 25 na building or station kasi may researcher silang nag-message ako ng Monday. In-invite ako na kung pwedeng makausap para dun sa isang case study nila regarding denial sa visa application. Siyempre nagawang person kasi bakit naman hindi. And ayun, first time ko kanina, medyo nakakakaba pero masaya naman yung experience. Nandun sila, yung tatlong host, si Miss Pia Guanyo, Miss Luanday, tapos si Diana Menezes. Yun, tapos may isa kaming kasamang visa consultant, ganyan. Ayun, ang happy na experience. And, try natin ngayon yung food na binigay nila sa amin. And, tara. So, ito yung food na binigay nila sa amin kanina. So, provided nila yung hair and makeup. Doon kami inayusan. Doon sa standby area habang binibriefing kami sa mangyayari. Tapos, yung water. Kaya binigyan na rin nila kami ng water. Ito, may packed lunch. So, we have here, ano ba ito? Pork chop na may dahon-dahon, and rice. Mga 1/4 lang ng rice na kinakain ko. So, thank you so much. I'm so happy for this experience. Kakaibang side quest ng person. Talagang parang pangalakasan. Narealize ko din. Iniiyak-iyak ko yung visa denial ko for US. Tapos, ngayon, nag-guest ako sa isang TV show na hindi ko naman in-applyan. Wala naman akong effort na ginawa to get there. Pero, yun yung binigay sa akin. So, yeah. Totoo nga talaga na hindi siya rejection eh. Na yung mga mukhang rejection could be redirection for us. Alam nyo naman, ang person ay para sa TV. Ay, mali. Hindi pala ako pang US, pang Philippine television pala. Bless. Joke lang. Kain. Happy. Grabe. Hindi ko naman pinangarap na lumabas sa TV. Kasi, feeling ko, di ako nangangarap ng feeling ko di ko kayang abutin. Masyadong realistic. Kasi din ako eh. Sore loser. Pag di ko naabot yun. So, hindi ko siya pangarap. Pero, grabe, binigay pa rin. Hindi ko nga siya, wala akong ginawa eh. Hindi naman ako nag-audition for something, nag-apply. Wala. Bigla na lang may nag-message. Akala ko pa nga prank. Hindi pa ako naniniwala nung una. Ilang beses ko in-stalk yung nag-message sa akin. Tapos yung profile nyo naman, parang may mga videos na siya dati na BTS, pag na nasa likod siya ng production, ganyan. So, mukha namang legit. Tapos tuloy-tuloy niya naman akong kinakausap. So, nisip ko nga, baka totoo. Dapat sasama pa nga yung kapatid ko sa akin doon sa shoot. Pero sabi ko, wag na. Kasi nisip ko rin, paano kapag hindi totoo? Paano pag scam? Dalawa pa kaming mag-e-effort, dalawa pa kaming gagastos papunta doon. At least, kung ako lang, kung hindi totoo, tas ako lang, time ko lang yun nasayang. O kain na lang ako somewhere, papasahin ko na yung sarili ko. Pero yeah, I'm not expecting anything from the shoot na. Kasi parang pina-plug nila yung social media account na magbo-boom yung account. Hindi naman yun yung goal eh. The goal is just to experience it. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng ganong opportunity. Tapos ako, sino ba naman ang person? Ang followers ko sa TikTok, 200 plus lang. Pero, nakapag morning show sa television, ang person na ito, itong mukha na to. So, why not enjoy it? Ayun lang. Tutuloy ko na ito kainin.